Bago tayo magsimula sa topic natin sa ngayong araw na to, gusto ko lang munang i-shoutout etong si Ista Suiman. Nag-comment siya sa atin a few months ago. Medyo nakalimutan ko lang i-highlight yung comment niya dito. Sabi niya dito, nung una daw, useful daw talaga yung mga videos ni The Printing Sheet. Pero ngayon daw ay parang scam na lang na links. So natutuwa daw siya sa mga binabanat natin dito. At message ko sa'yo, Ista Suiman, sana hanggang ngayon nanonood ka pa rin sa channel natin. Dito nga pala siya nag-comment sa videos natin na may title na bakit nagsasara ang printing business. Lahat ng sinabi ko dyan ay inspired lahat kay Idol Rapi. Kumbaga ginamit ko lang into real world yung mga pinagsasabi niya. So simulan na natin yung videos natin. Sobrang daming nagme-message sa akin at nagko-comment sa mga vlogs natin dyan. Nagtatanong na pwede ba daw na gamitin nila ay pigment ink sa mga pang print ng document printing at ng mga normal printing na kahit anong pwedeng i-print. So ako, para hindi na humaba yung videos na to at kung gusto nyo nang i-skip, ang sagot dyan ay pwede. Pero no, unang-una, kung wala ka pang alam sa printing business or sa paggamit ng printer or sa paggamit ng pigment ink, better na alamin mo muna kung ano yung mga kailangang gawin kapag gagamit ka ng mga pigment ink. Kasi hindi yan kagaya ng mga normal na dye ink, yung tipong hahayaan mo lang, install mo lang yung ink. Sa pigment ink, meron siyang mga maintenance na tinatawag. Nandyan yung kailangan mong mag-install ng external waste ink tank, nandyan yung kailangan bumili ka ng cleaning solution, kailangan mo linisin yung cupping station, etc. yung printer head. Ayan yung mga kaakibat niyan na mga trabaho na dapat marunong kang mag-maintenance kasi masisira yung printer mo kung hindi ka marunong mag-maintenance. Pero kung talagang yun lang talaga yung trip mo, basta gamitin mo lang yung pigment ink for document, ayun lang may papayo ko, basta alamin mo yung maintenance. At sinasabi ko sa inyo, no, nakadepende kasi yung mga pigment ink na yan, may kanya-kanyang karakteristik yan na which is hindi yan katulad ng mga dye ink. So eto yung napansin ko sa pigment ink na Hansol na which is ayun yung gamit ko. Medyo maputla or hindi siya ganun ka-black kapag ka Hansol pigment ink yung ginagamit ko sa mga document printing. Pero syempre hindi mo maiiwasan din talaga na gamitin yung pigment ink mo na printer kung talagang sobrang dami mong customer. Kagaya nito, merong time na dumating sa akin na sobrang daming nagpapaprint sa akin netong tracing pad for kids na videos ko dito ay tinuro ko din sa inyo kung paano gumawa nito. Ginamit ko dito yung pigment ink ko at yung dye ink. Pero ang single ko dito, same price lang. So ayun, pero makikita nyo dito sa videos natin, medyo maitim yung aking kulay na black kasi ginagamitan ko siya ng black color correction. A few months ago din, may nag-request sa akin kasi nga ang gamit niya ay pigment ink na Hansol. So tinatanong niya sa akin, paano daw mapapaitim? So eto na yung videos na yon na which is konektado rin dun sa nagtanong sa akin na kung pwede ba daw na pigment ink yung gamitin sa mga document. So ilalagay ko na lang yung link neto sa description para aralin nyo rin yung color correction. Ayan yung isa sa mga kailangan nyo din aralin bukod sa pag-maintenance ng converted pigment ink ay yung mga color correction. Kagaya neto, sa videos na to ipinapakita ko na talagang medyo malabo yung pagkaka-print kapag ka Hansol pigment ink. So aralin nyo to, yung mga color correction na yan. Ang title nito, Black Color Correction. Ilalagay ko na nga lang sa description to. At hindi lang black na color correction ang dapat nyong aralin. Lahat ng mga kulay ng mga color correction, medyo aral-aralin nyo rin. So, ang unan nyo namang gagawin dyan, syempre, kung hindi nyo gagamitin yung libreng ink, yung dye ink, i-convert nyo. So, isasalin nyo lang naman yung inyong mga pigment ink. Wala kayong gagawin na iba. Bibili ka lang ng pigment ink, isalin mo lang yung ink. Pero take note ha, sa Epson lang ginagamit etong mga third party na pigment ink na to. At may mga kanya-kanyang karakteristik yan. Medyo pwede mong ipaghalo, nasa sa inyo, do it at your own risk, di ba? Merong mga combination din ng mga ink ng pigment. So ilalagay ko din dito kung ano yung pinakamagandang pigment ink. Pero syempre, masasabi ko sa inyo, walang magandang pigment ink. Nakadepende
yan sa mga mata ninyo, sa mga kakayahan ninyong tumingin sa mga bagay-bagay. Kumbaga parang sa pagkain yan subjective din yan. Kung nasasarapan ka doon sa isang pagkain, maaaring yung isang tao hindi nasasarapan. Ganun din pagdating dito sa mga kulay-kulay at sa mga pigment ink. Maaaring napapangitan ka sa Hansol pero nagagandahan ka sa Kuyi. Kagaya ko, ako napapangitan ako sa Kuyi pero nagagandahan ako sa Hansol. So ayun lang yung magiging way around mo kung pigment ink ang gagamitin mo. So inuulit ko, pwede na pigment ink ang gamitin mo sa mga document printing or kahit saan pa mang mga printing dyan. Pero mas maganda kung may budget ka na, maglaan ka ng another printer. Kagaya ko, meron akong dye ink printer dito at the same time meron din akong pigment ink. Pero no choice ako na gamitin ko silang sabay kapag sobrang dami nga ng orders ko ng mga tracing pad na which is document printing. Pero kung ayun nga ang gamit mo mga printer ay workforce printer, ay highly suggest na maglaan ka din ng dye ink printers na workforce at gamitin mo tong Kuyi na dye ink. Talagang makakatipid ka at medyo maganda yung kikitain mo. Inuulit ko, no, napaka-importante kasi na meron ka talagang nakalaan na for document printing at for sticker printing na printer. So ayun lang yung may sasuggest ko. Syempre wag nyo na lang masyadong madaliin yung mga bagay-bagay dyan. Kung hindi ka pa marunong umintindi ng paggamit ng pigment ink sa mga nakakapanood, ay highly suggest na mag-stay ka lang muna sa dye ink. Talagang aralin mo muna yung mga pasikot-sikot ng printer. Pero kung talagang nagmamadali ka, edi i-go muna ng pigment ink at basta sundin mo lang yung mga payo ko kung ano yung mga dapat na gawin, na inuulit ko ulit yung maintenance at pag-install ng mga external waste ink tank. At eto, no, sa mga newbies na mauuto ni Idol Rapi, sana mapanood nyo yung videos ko na to. Napakamura lang ng mga pigment ink, 100 lang isang bote ng mga yan at depende sa mga brands. Kagaya nito, yung 4 na piraso ng pigment ink ng Kuyi, hindi ka pa aabutin ng 600 nya, no? Almost 400 lang yan. Ayun, no, sana mapanood nyo to. Pero hindi kasi din natin masisisi si Idol Rapi kung bakit napakamahal niyang magbenta. So, syempre, in the first place, ayun yung ikinabubuhay niya. So, malamang sa malamang, ayun lang yung alam niyang gawin, na which is mag-market, na maghanap ng mga newbie na alam niyo yun, na mabibait. At syempre, iisipin ng mga newbie na ganun talaga yung presyo niya. At ganun talaga yung presyo nung produkto na yun, na which is hindi nila alam ng mga newbie na sobrang laki pala ng mga patong niya. Pero wala tayong magagawa trabaho niya yun no? Yun yung ikinabubuhay niya sa pamilya niya no? So medyo iwasan na lang natin na magpauto at mag-research na lang kayo para mag-gain pa kayo ng knowledge, no? Para hindi kayo magsisi sa huli na ay putya, nauto pala ako. So sa mga nauto ni Idol Rapi, no, welcome na welcome kayo dito sa channel natin. No hard feelings. Kung magkano man yung nauto sa inyo, 5,000, 10,000 or kahit magkano pa, no, i-consider as loss or i-consider nyo na lang yon as charge to experience. Muli, inuulit ko, mag-research para hindi kayo nauuto. Dito na natin tatapusin yung videos natin at mabalikan natin yung content natin. Pwede pigment ink, kahit anong i-print nyo na pang documents, at yung pigment ink na yan, pwede nyo pa nga yan ipang print sa mga t-shirt printing. Sa susunod, tatalakayin natin yon. Bye-bye. Like, share, and subscribe. Shoutout nga pala sa mga nag-avail sa akin ng mga one-time payment printing template. Sobrang laking tulong sa akin yan para mas tuloy-tuloy tayong makapag-content dito. Napakalaking tulong nun pang upgrade din ng mga computer peripherals ko. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo.